Okay, magandang araw po sa ating lahat at pag-usapan natin itong paghain ni VP Sara ng petisyon laban dito sa impeachment. Nagrereklamo na itong mga kongresista. Nag-iingay sila ngayon. Parang hinaharangan nila kaagad. Okay? Nagpapamedya sila, binatikos na naman nila si VP Sara kasi po takot sila na hindi po matuloy itong impeachment ni VP Sara. Okay? Karapatan ito ni VP Sara na ipatigil. Kasi she believes na wala siyang kasalanan. This is a normal process. Bakit kayo pumapalag ngayon? Okay? Hindi lang mga kongresista, meron ring mga umani ng mga batikos ito ng kasi po nung panahon po na si VP Sara po ay gusto nyong ipa-impeach, si VP Sara nga ni minsan hindi nyo napakinggan na nagrereklamo siya dyan. So ngayon, na-impeach na siya dyan sa House of Representatives, may karapatan siya na petisyonan ito. Bakit kayo ingay ng ingay ngayon? Okay? Mamaya, pag-usapan natin yan. Papakita natin yan. Ngayon, itong pangalawa nating pag-uusapan, itong si Coco Pimentel. Nagpapamedya na itong si Coco Pimentel. At siya po ay nananawagan ng ilan sa mga senador, kapwa niya senador, na ituloy itong impeachment ni VP Sara. Di ba? Ikaw bahala, Coco Pimentel. Nagpalabas ng statement ang PDP laban na still ginamit mo pa rin ang pangalan ng PDP. Gaano ba yan katotoo, Coco Pimentel? No? Kasi hindi po maganda na gagamitin mo ang pangalan ng PDP tapos ikaw is for impeachment kay VP Sara dyan sa Senado. Baka ito ba itawag na paninira ng PDP? Kasi po magagalit ang taong bayan sa PDP nito kasi gagamitin mo yung pangalan ng PDP, di ba? So yun po ang lilinawin natin. Pakinggan natin itong kay Coco Pimentel rin na kanyang press media, okay? At magre-react tayo dito. Okay, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video natin para guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV para updated kayo lagi, okay? Ma-notify yung cellphone ninyo kapag nakasubscribe na kayo sa akin, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-subscribe sa Don Mar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so pakinggan natin itong unang balita natin ha. Paghahain ng SC upang ipatigil ang impeachment case versus VP Sara, umani ng batikos ito. Okay, pasok. Umani ng pagtuligsa sa mga kongresista ang petition for certiorari at prohibition na inihain sa Korte Suprema ni Vice President Sara Duterte laban sa 4th impeachment complaint. Sa petisyon ng pangalawang Pangulo, hiningi nito na ipawalang bisa ang ika-4 na impeachment case laban sa kanya. Anya, hindi maaaring mag-initiate o magsagawa ng higit sa isang impeachment proceeding laban sa kaparehong opisyal sa loob ng 1 taon. Dagdag pa nito, hindi inaksyonan ng House of Representatives ang naunang 3 petisyon na isang grave abuse of discretion. Paliwanag nito, batay sa desisyon ng Korte sa ilang kaso, maikokonsidera ng initiated ang mga naunang petisyon. Ito'y kapag naihain sa Kamara at tinanggap ng Secretary General na isang initial action. Kaugnay nito, nais din ng Vice Presidente na obligahin ng Korte ang Senado na huwag umakto sa ika-4 na impeachment complaint dahil anya sa paglabag sa 1-year ban na nakasaad sa saligang batas ng pagsama. Ito yung aking what if hindi ito matuloy itong impeachment ni VP Sara sa Senado? Ano kaya ang magiging reaksyon nitong mga buwaya, no? Yun talaga ang aking hinihintay, no? I think itong una na dito si Castro, siguro manlumo itong si Castro eh. Di ba? Kasi po
malaki po ang tsansa nito na hindi matuloy itong impeachment. Kasi po may nakikita silang parang unconstitutional po sa proseso sa impeachment dyan sa House of Representatives. So, that will be considered invalid. O kung invalid na yan, hindi na yan makaproceed sa hearing sa Senado. Ang panang nasabing kaso. Kumpiyansa naman si One Rider Party List Representative Rons Gutierrez, isa sa House impeachment prosecutors na nasunod ang procedural requirements sa ika-4 na impeachment. Ayon sa iyo. Pero ayon sa mga eksperto rin, pwede itong ireklamo. Di ba? Kasi pati nga si Castro, on the last session day, hindi nga niya alam na patungkol po sa impeachment yung pinag-usapan at that time. Na siya yung nangunguna. Imagine that one, ha? Siya yung nangunguna na nagrereklamo dito sa impeachment. Bakit hindi ito pinaalam ng lahat? Bigla na lang silang pinapipirma on that day? Di ba? So, it's very obvious na may gusto silang gawin kay BP Sara. At natutuklasan eh. So, hindi pwede na hindi yan mabubuking. Mabubuking talaga yan. So, tama lang itong ginagawa nila, itong paghahain ng petisyon. Okay? Complaint. Ganito rin ang panindigan ng iba pang kongresistang sumuporta dito, kaya na-transmit sa Senado ang articles of impeachment. Experience ko sa mga filing ng impeachment, we always be cautious kung mayroong bang mali o wala pag-file. Ayon naman kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, malinaw ang konstitusyon, tanging pribilehyo ng Kongreso ang impeachment. Tila natatakot din anya ang kampo ng mga Duterte, kaya gusto ng mga Duterte natatakot? Ha? Duterte pa matatakot? Ang kampo raw ng mga Duterte natatakot raw dito sa impeachment. Malaking kasinungalingan yan. Ha? Hindi po, ever since, never po natatakot ang mga Duterte. Kasi po, sa totoo lang, ang taong bayan po nasa likod ng mga Duterte. Duterte means taong bayan. Yun na lang pong politiko na yan natitira na kampi ng taong bayan. Bakit yan sila matatakot? Sa totoo nga, pinagtawanan lang kayo ni VP Sara. Look at the last press media ni VP Sara, di ba? Sinabihan pa kayong God save the Philippines. Di ba? Tapos sinabi pa, remember, galit na galit kayo kay VP Sara. Kasi sabi nila, hindi raw tinitake ni VP Sara ng seryoso yung impeachment. Sabi nga ni, kung matatandaan nyo, sabi ni former President Duterte, sus, si VP Sara, kung ma-impeach si VP Sara, ikakatuwa yan ni VP Sara kasi wala ng trabaho. Di ba? Pero, dahil may mandato po si VP Sara, hindi po ganyan. Di ba? Kayo yung gustong ma-impeach siya. Si VP Sara po, binoto yan ng taong bayan. Binoto siya dahil pinagkakatiwalaan ng tao. Okay? Ng mga tao. Ngayon, si VP Sara po, hindi po siya papayag na ganun-ganun na lang. Tumatayo si VP Sara para sa taong bayan. Nandyan siya ngayon, vice presidente siya ngayon dahil sa taong bayan. May utang na loob po si VP Sara sa taong bayan na dapat niyang gampanan. Pero anong ginawa ninyo? Hindi nyo binigyan ng sapat na budget para magmukhang hindi siya tumutulong sa bansa natin. Di ba? Yan naman ang gusto nyong mangyari. Harap-harapan ninyong ginawan ng kasalanan si VP Sara na lahat ng taong bayan po saksi sa mga pagpipilay ng kapangyarihan ng ating vice presidente. Di ba? So ngayon,
itong action ni VP Sara na nagpetisyon siya, tama lang ito. Itong petisyon na ito ay para po ito sa taong bayan. Ginagawa niya ito para sa tao. Meron pa ngang nagsabi dyan eh. Itong si Bobo na si Larry Gadon, sabi niya, ako pa ni VP Sara, mag-resign na siya para makatakbo siya sa 2028. Larry Gadon, kung ang utak mo, sobrang kabulukad ang utak mo, ganyan yung mga style mo. Kasi iniisip mo lang political career mo eh. Di ba? Wala ka ng career ngayon, na disbar ka pa. Tingnan mo. Si VP Sara po ay hindi ganon. Nandyan na siya. Nasa posisyon na siya ngayon. Vice President na siya ngayon. Dapat may obligasyon siyang tumulong sa tao. Di ba? So, bakit sasabihin mong diktahan mo siya na mag-resign? Ikaw na lang ang mag-resign. Bilang isang, ayun sa kanya, poverty alleviation. Hindi ka karapat-dapat doon. BO mo. Patuloy. Pigilan ang impeachment process. Desperado umanong pagtatangka ang petisyon ni VP Duterte upang takasan ang Desperado raw si VP Sara. Desperado? Hindi ko talaga lubos maisip saang banda naging desperado si VP Sara. Pinagbigyan na nga kayo. Nananahimik na nga siya. Pinagbigyan na kayo sa gusto ninyong mangyari. Saang banda na desperado siya? Yan ang hindi ko maintindihan eh. Di ba? Paano maging desperate attempt yan to evade accountability? Tanungin niyo ang COA. Saang banda siya nagkamali? Wala. Isa pa ito eh. Itong gunggong na si Gonzales eh. Balimbing rin ito. Dati itong Dati itong PDP, I think PDP ito at pumapanig ito dati kay former President Duterte. Pero nung sinampal na ng pera, biglang nasampal na ng pera, biglang nagbago yung ihip ng hangin. Sinampal eh. Pak! Pak! Yan. Wala na. Bumaliktad ka agad. Kaya ingat-ingat po kayo sa mga kandidatong madaling magbago kung sasampalin lang ng pera. Diba? Grabe. Saang banda po na desperado si VP Sara? Yung word na yan na desperado, baka kayo yun. Baka kayo ang desperado. Diba? Desperado kayong ma-impeach si VP Sara. Yun ang totoo. Yun ang totoo. Gusto nyong ma-impeach si VP Sara para hindi siya makatakbo sa 2028. At kung hindi siya makatakbo sa 2028, ayan, maligaya na naman kayo sa mga sampalan ng pera. Di ba? Kasi alam ninyo na kapag Duterte ang mamuno ng bayan natin, kung Duterte po ang magiging presidente ng Pilipinas, lahat ng mga ayuda na yan, na pera na yan, na taong bayan, lahat yan. Goodbye na inyong kaligayahan. Goodbye talaga. Yung ilang mga kongresista dyan, na nangungurakot po sa mga construction at sa mga, anong tawag dyan? Contractors. Ubos yan lahat yung mga kabalastugan nyo kapag Duterte na po ang namumuno. Kaya ako naiintindihan ko talaga bakit ayaw nila sa mga Duterte. Ngayon ko lang naiintindihan yan eh. Dati, akala siguro nila nung panahon ni former President Duterte na makokontrol lang nila si Duterte eh. Hindi nila makokontrol si Duterte eh. Pag
Sinabi ni Duterte na ayaw ko ng korupsyon, ayaw ko talaga ng korupsyon. Di ba? Kung matatandaan nyo, in-announce yan. Ha? Live on television. Kung sino yung mga may issue patungkol po sa korupsyon. In-announce yan ni Tatay Digong. Grabe, nakakahiya. Oh, so, nung time ni former President Duterte, ha? Wala talagang meron mang korupsyon, pero takot sila. Hindi kagaya ngayon na magaan lang mangurap. Gaan lang sa kanila. Dati, kailangan talaga nilang butihin ang ilang pagkurap nila. Kasi kung matutuklasan ka sa administrasyon, goodbye ka talaga. Diba? So, wag mong sabihin na desperado si BP Sara. Ha? Ikaw, Gonzales. Kayo yung desperado. Kayong mga congressman dyan. Desperado kayong ma-impeach si BP Sara. Kakahiya kayo. Sobrang nakakahiya. Nanagutan. Hamon naman ni House Deputy Speaker, Quezon 2nd District Representative J.J. Suarez, kung naniniwala si VP Duterte na inosente siya, harapin niya ang reklamo laban sa kanya. Harapin raw ang reklamo laban sa kanya. Alam mo, Suarez, hindi na po yan po pwede. Kasi kung haharap siya sa isang bias na hearing, hindi yan papayag. Kayo, mga lalaki kayo, kayong mga congressman, mga lalaki man kayo. Itong mga kinukontra ninyong si VP Sara, babae ito. Di ba kayo nahiya? Pinagtutulungan ninyo itong babae? Takot nga kayo eh. Lalaki kayo, pero takot kayo kay VP Sara eh. Di ba? So, wag mong sabihin na harapin na lang niya. Hindi. Wag niyong ipasok sa bulsa ninyo ang diskarte po ni VP Sara. Hindi niyo ito makokontrol. Itong babaeng to, si VP Sara, makipaglaban ito ng patas sa inyo. At itong hakbang na ito na naghain siya ng petisyon, ito na po, yun, lumalaban yan. Baka akala nyo, kayo yung lamang ngayon? Akala nyo ngayon dyan sa Kongreso, labang kayo? Hindi. Galit na sa inyo ang taong bayan. Ang future ng political career ninyo, tapos na. Alam na ng taong bayan. Alam na naming lahat. Alam na naming kabalastugan ninyo dyan. Giit naman ni House Assistant Majority Leader, Tingog Party List Representative Jude Asidre, natataranta na si VP Duterte at hindi... Isa pa ito. Natataranta raw. Alam mo, Jude Asidre, tingnan mo yung last na press interview ni BP Sara. Saang banda doon na natataranta si BP Sara? Pinagtawanan nga kayo eh. Pinagtawanan kayo. Tapos sasabihin yung natataranta, saang banda? Kayo ang natataranta. Because there is a big possibility na hindi po ma-impeach si BP Sara. Hindi na umano ito maitago sa manipulasyon sa politika. Hindi naman mai-intimidate ang House leaders sa anumang Hindi talaga kayo ma-intimidate kasi suportado kayo ni Tambaluslos. Tapos ang sobrang dami ninyo. Di ba? Si BP Sara nga, mag-isa lang. Pinagtulungan ninyo. Hindi nga na-intimidate eh. Di ba? Tatangkang i-delay ang impeachment process. Tinuliksari ng makabayang black lawmakers ang hakbang ng pangalawang Pangulo. Panawagan din nila ituloy ang dinidelay raw itong impeachment process. Hindi po dinidelay. Atat na atat lang talaga kayo.
proseso ng impeachment at huwag hayaang hadlangan ng anumang legal na taktika. Samantala, kung si House Deputy Majority Leader at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor ang tatanungin, isang political question ng impeachment at naniniwala itong hindi manghihimasok ang Supreme Court sa impeachment process. Rosa Licoz, UNTV News. So yun po ha, nakakasawa na itong mga pautot ng mga kongresista. Love talaga nila magpa-interview. Kaya ang ingay-ingay nila talaga. Ito pang isang si Coco Pimentel. Pakinggan natin kung ano ang masasabi niya dito. Play! Uy, ano ba yung nangyari dito? Play. Sir, una, dahil ito yung pinakamainit na usapin, ang impeachment. May we know bakit ho kayo sumulat kay Senate President Chis Escudero emphasizing the constitutional duty of Senate pagdating ho sa impeachment? Itong si Coco gusto siyang mapadali na mahiring na itong impeachment sa Senado. Okay? Klaruhin natin yan. Meaning to say, he is for the impeachment process. Okay? Na mangyari talaga itong impeachment, sabi ni Coco. Okay? Kasi yun ang naging conclusion ko after studying all of the relevant provisions in the Constitution. Diniscuss ko rin to sa legal staff ko. Yun ang aming conclusion. Forthwith, andun yung forthwith kasi, ano yan hindi naman yan technical na salita na English ano yan normal na salita lang yan. Ibig sabihin nun bilisan, without any delay. Yun ang aming conclusion. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating Constitution. Ang nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. So sabihin na kumilos kayo agad. So yun ang conclusion ng inyong opisina at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad actionan itong articles of impeachment against BP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o yung aming mismong di ba? Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So, nakita nyo yung necessity na i-remind Senate President Escudero, the mere fact na may statement siya na hindi nga Sir June 2 after SONA pa. Parang June 2 pa mare-refer sa reference of business, parang ganun. So, masyado pong matagal yun kasi from February 5, halos 4 na buwan yun. Hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, or kilusan agad. Aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na position paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Mabuti naman na nag-iingat nga siya. Pero yung interpretation din naman namin is after studying. So, sa madaling salita, merong mga statements itong si Chis Escudero na hindi siya sang-ayon. Okay? Ayon kay Escudero, ayaw niyang mamadalain. Siya naman, gusto niya ma-impeach na. Mahiring na yung impeachment. As much as ang kay Coco Pimentel, asap, kumbaga. Okay? Bakit kaya asap itong sa kanya? Pinag-aralan na rin namin ito. Ito nga conclusion namin. So, meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin, ang konstitusyon. Alam mo, ako duda ako rito ni Coco Pimentel bakit ginawa niya ito. Kasi po,
wala na po rin itong malabo na po ang political career nito eh. Oh, sa totoo lang, no? Malabo na. Basta kontrahin mo ang mga Duterte, goodbye political career. As ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho eh. Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives aabalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na eh. Tapos na yung kanilang pag-overtime sa Nakaduda ko kay wag mong sabihin, Coco, nasampal ka rin ng pera. Ha? Nagtatanong lang kami, ha? Coco, na left and right sampal ka na ba? Kaya nagkakaganyan ka ngayon? pag nung kinilusan na nila yung articles of impeachment, ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman. Are you sure na nag-overtime sila? Ha? Pimentel? Bakit? Nung nag-overtime sila, nandun ka ba? Yun ang mga tanong eh. Na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So, pwedeng mag-session ang Senate on its own. On its own. Because Pwede. Pwede. Basta gusto nyong ma-impeach talaga, pwede yan. Di ba? Dati ko nang sinabi sa inyo na itong impeachment na ito, tuloy-tuloy na ito. Yan ang sabi ni Atty. Panelo, di ba? there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate leadership? Hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative kasi nila. inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na obligasyon ninyo, yes. Pero ni minsan inisip nyo rin ba ang side ng taong bayan? Di ba? Kasi kung sarili lang po ang iniisip ninyo, go ka yan sa idea mo, Coco. Sana naman, bago ka naging senador, ikaw po ay binoto ng tao. Hindi ka makakaupo dyan kung hindi dahil sa mga tao. Hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, so the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya kumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangang magdepende sa labas ng Senado. Tama ka dyan. Gagampanan ninyo ang inyong obligasyon. Pero paano yan, Coco, kung merong sa House of Representative pa lang, meron ng depekto ang proseso? So, gampanan nyo rin ang obligasyon na imbestigahan itong HOR kung tama ba ang kanilang proseso dito sa pag-impeach ni VP Sara. Bago kayo mag-suggest na madaliin itong impeachment na ito, unahin nyo muna, tama ba ang naging proseso ng House of Representatives? Kasi may depekto na nga eh. Yun ang punto ko dito. Coco Pimentel. Si SP Cheese ang pwedeng mag-initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct. Patawagin niya kami. Pero, siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa kanyang sa mga kasi paborito rin ninyong magpa-star during the impeachment eh. Duda ako dito. Kasi publicity na yan eh. Whether it will be a good or bad publicity is still a publicity. Di ba? Publicity talaga. Labi na kung mga Duterte ang ihihiring.
paborito nila itong mga ganitong style. So, dahan-dahan si Senator Risa Ontiveros nag-message na sa akin. Eh di syempre, si Riza, isa rin yung dilawan eh. Oh, di ba? Binabara pa nga ni Tatay Digong yan eh. Wala pa akong plano na pumunta sa impyerno. Eh di hihilahin kita. Deserve. Sang-ayon siya sa aking posisyon. May nag-interview sa akin kanina, binanggit daw na even si majority leader, pero wala akong personal knowledge doon. So dahan-dahan, nagiging 3 na kami. So pagdating na niya sa 10, sa 12, that should be sufficient pressure on the Senate President already. Kaya lang yun ang tanong, sir, dahil marami re-electionists, magkakampanya, busy sa campaign. Do you think dadami yung sasama sa inyo na mananawagan kay SP na magkaroon ng Senate session? Dapat siguro mayroon silang maramdaman na pressure sa taong bayan na ito ang tamang Talo ka na dyan. Kasi kung taong bayan ang tatanungin ninyo, hindi po gugustuhin ng taong bayan na ma-impeach si VP Sara dahil mahal po ng taong bayan si VP Sara. Yun ang una. Pangalawa, ayaw po ng taong bayan ng impeachment. Look at what happened sa Iglesia ni Cristo. 4 million yun. 4 to 6 million yung katao. Yung nangyari pong rally na they are not for impeachment ni VP Sara. Kasi po, kawawa ang the whole bansa natin, taong bayan, kawawa. Nakatutok na lang kayo dyan sa impeachment na yan. Madidelay po ang ating paggawa ng batas dyan sa Senado. Pati nga sa House of Representatives eh. Lahat tututok dito eh. Di ba? What will happen? If ma-impeach na si VP Sara, what will happen? Try to analyze, Coco. Magkakagulo po ang bansa. Expected na yan. Magugol ba? Huwag na tayong magbulahan. Sa tingin nyo, ang 32 million, hindi yan magagalit? Magagalit yan. Diba? Asa sa Constitution. Hindi ito dahil sa gusto mong i-convict o gusto mong i-acquit. Immaterial yun. Huwag natin ipag-usapan yun. Pero yung tamang pagbasa lamang ng utos ng Constitution. Okay, RG. Ang tanong, personally, Coco Pimentel, saan ka ba? Gusto mo bang ma-impeach si VP Sara o hindi? Yun lang. Ding, ding, ding. Then Mav, and then... baka... Kwashing, nasampal ito ng mga... Alam niyo na. Amor. Sir, madalas sabihin, we've been discussing, and everybody's been discussing legalities all this time, ever since the impeachment first came out, and the rules. But there's a tendency to forget that impeachment is essentially a political exercise. So, let me ask, ano ba talaga ang mood dito sa Senado ng mga kasamahan ninyo pagdating sa impeachment? Kasi kung nasa mood sila for an impeachment, madali namang, there can be as many interpretations of the law as there are lawyers. So, pwede naman din nilang ginawa yun on the last day kung talagang gusto nila ng impeachment. So, what is the mood? Is there any appetite in the Senate for an impeachment? Ako kasi hindi ako nakatingin sa mood eh. Nakatingin ako sa obligation eh. How you understand the Constitution. And yun ang sinabi ng Constitution. Nagsenador ka pa. Yeah. Ayaw mo palang mag-judge sa impeachment. Yeah, but do you... Kasama na yun sa job description mo noong umpisa pa. Pag-file mo ng certificate of candidacy, dapat alam mo na yun. But that's just you, sir. Yung mga kasamahan mo ba, do they share your view? Hindi ko na yun, that's not my problem anymore. But that is what I believe should be the standard demanded by the people of senators. Ganun yun eh. Ganun yun eh. Tapos actually, although sinasabi natin na impeachment is a political process, pinag-isipan ko na rin actually sa dulo. At the end of the day, when you make your decision, then it is really political. Yes. Pero pagdating sa proceedings, sa forma niya, legal. It's like a court.
Yeah, pero ang mga judges mo, puro politiko. Correct. At the end of the You are trying to say, Coco Pimentel, kahit obvious na mananalo si VP Sara sa impeachment, sa daloy ng proseso sa impeachment hearing dyan sa Senado, matuklasan natin na malinis si VP Sara. Matuklasan natin na walang kabalastugan sa confidential funds, blah, blah, blah. Malinis si VP Sara. And I know for sure, ganun ang mangyayari. At the end of the day, it is still the decision of the individuality of these senators. Di ba? So bakit kayo mag-i-impeach? Bakit kayo mag-hihiring? Yan ang tanong ko sa iyo. Huwag na lang kayong mag-hihiring. Magpakalat na lang kayo ng pirma. Sino ang gustong matanggal si VP Sara? Sinong gustong manatili si VP Sara? Ganun na lang, di ba? Kasi po, pera yan ng taong bayan. Every hearing po, ang laki-laki po ng pera ng taong bayan ang magagasta. Di ba? So, wag na lang tayo mag-hearing. Nagsasayang lang tayo ng pera dyan eh. Bumoto na lang kayo. Impeach o hindi? Impeach, hindi. Oo, hindi. Oo, hindi. Ganun lang. Parang walang pera ang masayang kasi sasabihin mo, political lang eh. Legal proceedings, blah, blah, blah. O, legal lahat. At the end of the day, pag di-decision mo, political na, wala na. Sayang na rin yung hearing na yan, di ba? Hindi rin sila lahat abogado. correct. At the end of the day, you will look at your conscience. Pero yung mga procedure dito dapat sundin. Correct. You have to look at your conscience. Ikaw, anong konsensya mo? Sinabi ng Constitution, 40, mag-trial na tayo. Dapat ganun. Sundin. Pero hindi ba, sir, correct me if I'm wrong, there is jurisprudence na kapag the rules of the legislature, the internal rules of the legislature, whether it's the Senate or the House, that's just a guide for you to exercise your powers because your power really is in the plenary and ultimately it's a numbers game. Hindi ba ganun yon? So kung babalik po tayo dun sa kung gusto na nakararami, edi may trial na tayo ngayon. Hindi kasi nakonsulta ng mabuti yung body. Kasi sa timing naman ng pag-file. Hindi namin kasalanan yon. Do not blame the Senate on when the articles of impeachment were filed. Wala kaming hand doon yung timing na yon. Sa timing na yon, very late in the last day, hindi nga ako sure kung may quorum pa eh. So tama yun. So no one is to blame na hindi siya na-actionan officially ng body. But now na nandyan dapat aksyonan na officially ng body. So dapat nagkukonsulta na ang Senate President sa mga senador. At yun na nakukulangan ka, sir, yung consultation with your colleagues. I'm sure baka nagkukonsulta nga siya, but baka nga the majority is backing up his timetable. Exactly my point. That's why I am presenting an alternative point of view. Exactly my point, sir. Ito ang tamang point of view. Is it a safe assumption that since kayo pa lang ang nagsasalita and si Senator Risa, the rest would tend to back the SP's position? I'm not making that assumption, but I'm not making that assumption. So, ang maganda sigurong gawin ng Senate President, magpatawag na po siya ng kahit caucus man lamang. If you were Senate President now, is that what you would have done? Yeah, mag-caucus muna. It's not the official meeting of the Senate as a court. But caucus muna. Dapat, kasi naghiwalay na nung last day. Even before nag-adjourn, baka nga nagampanya na yung mga re-electionists. Wala na sila rito sa building. Sir, since pinupush niyo po yung idea na to, so do you have any proposed timetable? Paano hahatiin ng mga senador yung trial at yung kampanya? Kasi isang tabi ang kampanya. Under the priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. So, in your case, sir, you're willing to sacrifice your campaign? Ganun, tignan mo nung nasa abroad ako nung nag-declare ng martial law si President Duterte. 5 hours pa lang ako dun sa bansang may official mission ako eh. 5 hours pa lang. Balik. Part of the job description because we have to convene after nag-declare ng martial law. Ganun talaga. So, sir, possible na kung hindi masunod yung sinasabi yung tamang point of view na dapat gawin ng Senate dito sa
articles of impeachment against BP Sara, maaaring marami pang petition na ma-file sa Supreme Court. Pwede. Tsaka, Ngayon, dalawa tsaka na. criticism. Anyway, we are really a political body. Talagang sanay na kami sa brickbats and sa criticism. Pero sayang, this is an unnecessary criticism against the Senate. Kasi ginagamit yung forthwith, hindi na sinusunod yung ang mandato ng Constitution. Susunod lang kami ron. Ang dami namin time eh. Pwede nga ngayong March eh. March. Pwede na mag-start sa March. Pero sir, ang tanong, kasi may 3 petition na ngayon sa SC. Isa for the immediate na pag-convene ng Senate as impeachment court. Yung 2, nananawagang i-TRO pigilan itong impeachment trial kay BP Sara. Ang tanong, meron bang jurisdiction ang Korte Suprema sa ganitong impeachment issue? Kasi sabi ni dating Senate President Franklin Drilon, parang hindi pwedeng i-touch ng Supreme Court yung ganitong Hintayin natin yung ng decision ng Supreme Court. Pero meron pa kasing political question eh. Open pa rin yung concept ng political question, although lumiit daw yun under the 1987 Constitution, nandun pa rin. So baka itong sitwasyon na to ay bagsak doon or pasok doon sa political question. Okay, so yan po ang malaking aabangan natin ha. Kung ano ang magiging desisyon ng Supreme Court. At may jurisdiction ba ang Supreme Court dito sa impeachment ni VP Sara? Okay? So yun lang po ha. Mag-comment, mag-react po kayo sa ating pinag-usapan at patuloy ang discussion natin sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito at subscribe na rin kayo dito sa Don Mar TV. Okay? Meron tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? Mag-subscribe rin kayo doon kasi meron tayong mga ina-upload doon na hindi po natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So maraming salamat po sa mga nanonood ngayon. Always remember na kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye.